Bilang ng pasensya. Huwag kayong magpapaadala sa mga sutsot, sa mga demonyo, sa mga toxic, mga plastic na mga tao dito. Kasi lahat na makikilala mo, totoo, yung iba mga ahas, yung iba dito mga toxic at saka user. Kahit hindi tumitira mo kang adik. Kasi, ayan, next question para sa kay Sir Bato. Okay, Boss Marlon, ikaw naman magtanong kay Erica, Boss Marlon, kasi pagtapos mong matanong si Ma'am Erica, ay pakyatin natin si Founder Jobat Vlog para makatanong din siya. Sige, ano yung maitatanong po sa ating magandang bisita na si Ma'am Erica Imbang? Hindi, bago si Sir magtanong, i-pick up line ko muna to. Sige po, Ma'am Erica. Hi, Sir Marlon. Hello. May pick up line ako sa iyo. Sige po. Energy drink ka ba? Bakit? Kasi mukha kang cobra. Yun. Oh, ikaw naman, Sir. Wala na po yata ako tatanong. Amerika. Mabait naman ni Sir Marlon. May asawa na kayo, Sir? Meron na po. Isa lang. Ha? Isa lang po. Mamaya. Isa lang, oo. Anong ginawa mo? Tinakot mo ang pamilya? Congratulations. No? Ilang taon na kayo, Sir? Hello, ma'am. Ano na po? 54 na po, sir. Ma'am. 54? Yes po. Oo, wag ka sa sunod mag-share-share sa akin ha. Pinalipstick mo pa ako pagkatapos nag-share. Kuya na lang para mas okay lang yun kahit minsan nagkakasala din ang tao. Sa ganito itsura, nagsishare ka pa, Sir, no? Oo, yan. Hindi naman. Okay lang yan kasi hindi na mauulit, Ma'am Erica. Sa susunod na mag-share kayo, pabarangay na kita, ha? Okay. Hindi na mauulit. 54, congratulations. Thank you po. Magtanong ka Nayakapin mo na lang po kayo. Baba ko para makiat po si Sir Joe Vlog. Boss Jay. Sir, bago ka bumaba, magtanong ka muna kay Erica Imbang kasi minsan lang kasi ito umakyat, minsan lang yan umakyat. Tanungin mo, ano yung gusto mong itanong, Boss? Related na lang po din sa work natin. Tatanong ko po kung paano po nila na nalagpasan yung pagsubok na pinagdaanan nila nung sila po yung nalulong sa pinagbabawal na bisyo. Ano pa? Tatanong ko lang po sir kung paano po nalagpasan yung mga pagsubok niyo sa buhay nung napasok kayo sa masamang bisyo. Yun. Ayun. Siguro isang araw siguro na naging nalulong ako sa mga barkada, lumayas ako sa amin, so hindi po magandang environment ko. Kaya po ako nangangampanya na ang mga tao habang may buhay may pag-asa, no? Hindi po hadlang kahirapan para umasenso. Yun po yung standard ko sa life ko. At saka sabi ko, nagkaroon ako ng goal nang nakita ko ang mga pamilya ko na naghihirap sa bundok. So ako kung saan ako pupunta. So nalagpasan ko siguro na dahil sa inuna ko yung obligasyon ko, sabi ko, kahit ka piso ayaw kong bitawan, kailangan ibili ng pagkain. So kahit ano ka pa, masama ka pa, naligaw ka man ng landas, kung marunong ka magmahal, marunong ka magsakripisyo. So sinakripisyo ko yung mga barkada ko, yung mga luho ko noon, at saka naging naging family-oriented, dinalagaan ko kapatid ko, tatay ko, nanay ko. Lahat ng mga pagsubok na yon, makakalimutan mo yon. Yung sinasabi nga nila, hindi mo kailangan magpagamot sa rehabilitation center, i-rehab mo ang sarili mo sa environment na mga dati nandoon ka, umalis ka doon. Kasi hindi pa naman huli ang lahat. So para sa akin, blessing sa akin ni Lord na kahit ganito ako, binigyan niya ako ng mas magandang pananaw sa buhay para at least kahit pa paano maging inspirasyon pa ako ng mga tulad kong bakla din, lalaki man o babae. Ang importante sa atin dito kasi ano man pananggalingan mo, ano man ang pagkatao mo, ang importante ang puso mo. So siguro nakita ni Lord na kahit ganito ako, ang laman ng puso ko para ito sa ikabubuti ng lahat. So doon pa ako umapit at nagkaroon ng lakas ng loob at naging strong person dahil sa mga experience na hindi maganda. Normal lang talaga yun sa mga tulad ko siguro na makaranas ng gano'n kasi sa plaza ako tumira 3 years. Walang unan, walang ano. Kaya gano'n naman ako ka-generous at mahabagin sa mga taong walang bahay. Kaya ang bahay ko dito parang dami nakatira dito. Kahit sino, kahit naghirap na ako, never po ako nagpalayas ng tao dito. Wow. Thank you, Ma'am Erica. Congratulations po. Galing po, galing. Thank you. Nakaka-inspire guys ang story ni Ma'am Erica Imbang. Yun. Nakaka-inspired po
Boss Jake, Ma'am Lisel, Oo. America, hindi na po Boss ako. Marlon, Gusto ko lang thank you payo. so much Gusto ko ha. lang Maraming payo para salamat, Boss Marlon. hindi kayo Pakitin natin si dito Founder. manginaan ng loob sa social media. Thank you, Ah. sir. Nice to meet you. Okay. Gusto Pakitin ko lang natin payo ang para founder sa ng atin. ng Team Hatak ulit. Ha? May pakyatin ako, pakilala ko sa iyo yung founder namin sa Team Hatak na si Jobats Lalaki o Vlog. babae? Lalaki yan, papakita ko sa iyo. Oo, kasi nakakasawa ang babae. Wait lang. Charot, Yung ala, mamo. Yes. Boss Jobats Vlog, mag-ano ka po? Jobats Para dalawang babae, Vlog. dalawang lalaki. Sa taas, di ba, sis? Balance. Boss Jobats Vlog, paano po, pamis, ayan, i-ano natin, nakyat ulit natin. Ito yung founder namin ngayon. Shoutout po kay Boss Jobats Vlog, mag-message po kayo para paakyat kita ulit, para Kuya, kaya po ma-meet mo kayo. to si ano. Magpapakita po kayo. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan. Erika Inbang, ito po yung aming founder na si Jobats Vlog. Ay, Ayan. founder. Alas 6, sir. Good evening, sir. Hello po, Ma'am Idol. Pare, Ayan, good evening, thank you pare. so much sa yung Basta naman, pare. pag-akyat dito sa ano. Ayan, Ma'am talaga kasi naka-lipstick. Kaya nga pare, sabi ko ayaw ko na magbakla eh. Nakapagod. Oo. Kaya yung sabi nila kanina, iba yung sabi nila kanina, so sa akin, Ma'am. Ayan, kumusta po Ma'am Idol, Ma'am Erica? Ito lumalaban pa rin sa mo ng buhay at saka naka-restrict, naka-shadow ban. Naya na nga ako sa self ko. Dati kasi pag nag-live ako, yung pinakamababa ko viewers, 2,000, 3,000, nag-i-end na ako niyan. Minsan, nasa 3,000, 4,000. Ngayon talaga na parang walang may nanonood. Pero okay lang kasi dito natin malalaman ang loyalty at ang love, ang support. Kasi hindi Yes. po about sa numbers of followers, numbers Yes. of viewers. It's about of loyalty and love. Correct? Ayan. Idol Ma'am Erica, bilang isang big content creator na sa mundo ni Meta, gaano kahirap maging isang baguhan na content creator? Gaano kahirap magsimulang mag-vlog? Napakahirap po maging content creator kung hindi ka marunong talaga mag-edit, hindi ka marunong mag-upload, hindi ka marunong maghalungkat. Tulad sa akin, undergrad ako eh. Tulad niyan. I don't know how to kuti-kuti the laman of mga guidelines and mga tulad niyan. Ng mga dito, yung mga community standard, no? It is because I'm graduating lang ng major of Akyat Bahay, no? So, sabi ko, how to Marami ka kasi kailangan pinapan dyan, napakahirap yan. Tulad ng mga content creator na mga tulad namin na talagang pinagpala dito, na nagkaroon ng mga friend na sila yung umasikaso sa amin, ako yung nagharap ng kamera. Kasi may naniniwala naman sa akin, tulad ni Lloyd Cadina, pinalipad ako, pinapunta ako sa Maynila, doon ako sumikat sa YouTube talaga. Diba? Bago ako bumagsak dito sa page. Yung una kong page is 2.8 million and 23 followers. Na-hack yun. So ito bago to, yung Erica, yung 2 million. Okay. So ano ba yung yung account mo ba ngayon is mayroon ng double security na ginawa mo? Oo, Para hindi ma-hack? medyo meron naman kasi yung admin ko kasi at saka yung humawak niyan, medyo magaling naman siya sa computer. At saka, Okay. So ako dito talaga tagarap lang ng kamera. Dito mapakinabangan mo sa akin dito yung talento ko, yung nagsasalita, yung para may confident ako sa ginagawa ko na ganito at saka hindi kasi ako nag-script sir, minsan nga wala akong edit. Oo. So So ibig sabihin, napakahirap siguro sa content creator kung hindi mo alam yung mga login account mo, tapos hindi mo alam ipaglaban ng karapatan mo kasi hindi ka marunong mag-appeal. Yun yung pinaka ko doon. Maraming gustong maging content creator at magaling, hindi marunong mag-edit, mag-upload, mag-manage ng account nila. Yung iba natututo na rin kasi ang tao ngayon nagiging matalino na rin. Ang pinakamahirap dito yung walang sumusuporta sa iyo kahit pamilya mo. Na parang hindi sila proud sa iyo. Na ang lahat ng mga Pasko, mga pangganito, mga pang-birthday, nasa iyo ang mga cake, ang mga noodles, pag-oras ng mga trahedya. Pero never mo makita ang mga video mo sa wall nila. Yun ang pinakamahirap. Sino ba dapat sa suporta dito sa atin? Dapat na mag-anak natin. Pero yung ibang tao pa ang nakikita natin na kailangan mag-support. Yung mga kamag-anak natin, lagay natin 100. May 100 na tayo na viewers agad.
Yung kasi yung iba, hindi naman talaga nag-online, walang ano, parang hindi natin ma-feel. So, yung pinakamahirap doon. Pangalawa, friend mo. Pangatlo, siguro, mahirap dito kasi nagiging plastic na rin yung iba.